Yun na. Ang gagawa natin na reaction. Hindi reaction pala to. Prediction para sa parating na tawag nito. Universikulo 13. Yan. Basahin natin. Okay, sa July 19. So, next week na to. July 19 sa Metro 10 Convention Center. Nako. Next week na nga to. Ilang araw na lang. Gates open 3 p.m. at magsisimula ang event ng 5 p.m. Matatapos siya nasa 12 p.m. Mga ganun. Ganun nakadisiplinado talaga ang Flip Top. At pre-sale ticket plus 1 beer, SBIP 1.5, BIP 1.1 at general ad ay 850. General addiction. At yun, pag hindi nyo na-avail yan, ang walk-in na ay 1 plus 1 free beer pa rin. Ang Gen Ad na ay 1,350. Ang BIP ay 1,600 at ang SBIP ay 2,000. Kaya habang maaga pa, umascore na kayo. Yun, Universikulo 13. Dito na tayo sa prediction. Tingnan ako nagpi-play. Simulan natin sa Nego G versus C-Rhyme. Pucha. Si Nego G, kakatapos ko lang gawa ng reaction video. Yung laban nila ni Espero. At sana, kung napanood nyo yun, maisip niya yung may kailangan talagang baguhin or i-improve. Si C-Rhyme naman, sa laban nila ni Casper, ganda ng pinakita din. Kung ganong klase yung magiging laban sa Universikulo 13, yung ganong Nego G at ganong C-Rhyme, para sa akin, C-Rhyme ako. Pero kung may babaguhin si Nego G, pero kung may babaguhin si Nego G o may idadagdag o may mas i-improve, yung talagang kailangan talagang yung alam mo yung bansag na tunog motos, kailangan medyo humiwalay na sila dun sa part na yun. Although, may ibang style kasi si Nego G pagdating sa pagsusulat ng bars, may ibang siyang style. Kaso yun nga, may mga part na rich na siya. Si C-Rhyme naman, yung style niya is battle na ibang tunog din pero may magandang punto at jokes. Kung ang pagbabasihan ko dito yung huling performance nila, kung ganong Nego G at ganong C-Rhyme ang maglalaban sa Universikulo 13, mas pipiliin ko si C-Rhyme. Hindi dahil pulo MC ko yan. Base dun sa napanood kong battle nila, etong bago lang, mas pipiliin ko si C-Rhyme. Yun. Pero kung tataliwas na o iiwas na si Nego G dun sa mas yung sa ganong style at meron siyang i-improve po, tiyang ina. Pwedeng kainin niya to si C-Rhyme. Kainin no? Putang pangit painggan Anyway, Nego G, C-Rhyme ako dito. Pasensya na kayo. Medyo yung boss ko, sinisipon na ako. Puta, sipon na naman. Tangina, uso na naman yung trangkaso at sipon. Buisit. Sir Deo versus Shaboy. Putang ina. Sir Deo versus Shaboy. Alisin natin yung issue. Doon tayo sa kung paano sila bumatel. Sir Deo kasi napapansin ko talaga dito ang mahilig siyang gumamit ng reference. Kunyari, 3GS reference. Parang buong round niya gagamitin yung reference na yun. At para sa akin, tamad yung ganun. Nagaganon din kami dati. Ako, nagaganon ako dati. Yung parang makatipid ka ng 8 lines to 12 to 16. Gagamit ka ng reference. Halimbawa, yung may ginamit si Sir Deo noon na 3GS reference, share na, isa na yon. M-site, dalawa. Ilan ang member ng 3GS? Makakabuo ka ng mga 12 to 16 lines. Tapos, meron pa siya nun yung subject, reference, na kumakain ng buong round na kaya namang mas isiksik pa. Kaya, ayun lang yung medyo yung sa style ni Sir Deo, yung costume, yung mga props, okay lang naman yun. Kaso, kailangan niya talagang mas idiin pa at bawasan yung reference. Ayun lang nakikita ko. Si Shaboy naman, huling laban niya, hindi ko pa napapanood Wala pa ata, hindi pa lumalabas. Natalo niya si Vicente. Pero yung huling laban niya, napanood ko, maganda yung pinakita ni Shaboy. Kung sa style at sa kung paano sila bumatel, Shaboy ako dito.
Nego G versus C-Rhyme. C-Rhyme ako. Sir Deo versus Shaboy. Shaboy ako. JD versus Unico. Pucha. Galing si JD sa isang classic na battle galing kay Raffian. At maganda yung pinakita niya doon. Ibang klase rin yung freestyle ability niya. Naalala ko yung mga rookie days namin sa ng mga 3GS. Nagre-rebat kami sa gitna. Nagre-rebat kami ng madami. Na ginagawa ngayon ni JD. Which is maganda talaga yon. Ibang style yon. Unico. Pagdating sa technical, iba rin yung Unico dito. May mga basher si Unico pero hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil meron siyang nasagasaan na fan ng iba, kaya ganun. JD Unico. Parehas may magandang punto si Unico. Pag pumunto rin, may mga 4-bar set na may magandang punchline. JD, ganun din. Pero mas lamang si JD pagdating sa freestyle ability, rebuttals na talagang tumatama din. Medyo kailangan nga lang hindi rin pwedeng masabing bawasan yung pagiging agresibo sa rebat kasi strength niya yun eh. JD ako dito. JD versus Unico. Parehas may magandang punto, may magandang 4-bar set, may magandang punchline, may magandang rhyme scheme din, pero ang nakikita ko lamang ni JD dito yung freestyle ability niya. Kaya JD versus Unico, JD ako dito. Si Rhyme, Shaboy at JD. Ito na, Poison 13 versus Batang Rebelde. Pucha, magandang laban to. Si Batang Rebelde, na sunod-sunod ata ang talo na ito. Poison 13, nakakatapos lang kay Sinyo. Ayan, ano pa bang questionin natin? Poison 13, pagdating sa battle mode, sa sulat, ando na. Batang Rebelde, si unappreciated MC. Ano ako dito? Poison 13 ako dito. Maganda ang sulat ni Batang Rebelde at style niya, pero may kailangan pang parang alam mo yun yung parang wow factor pagdating sa ibang mga punchline. Although parang nagiging plain kasi yung ibang sulat ni Batang Rebelde parang walang istorya. Na parang alam mo yun, parang nakikinig ka lang ng pero may okay, nice, may magagandang siyang punchline, pero yung interesting na maririnig mo, parang ayun yung parang medyo kulang kay Batang Rebelde. Kay Poison 13 naman, puta, alam mo na yung skills. Ayan talaga isa sa inahabol dyan. Anyway, Poison 13 ako dito. Si Rhyme, Shaboy, JD, Poison 13. Eto, isa buhay na, 2025. Quarters na ba to? Quarters na nga to. Saki versus Saint Ice. Huy. Nanina pa ako nagagawa ng video dito. Huy. Saki versus Saint Ice. Saki. Si Saki ang isa sa gustong-gusto ko talaga pagdating sa battle. Si Saint Ice, ayun, isa sa kumana kay Jonas. Ayun nga, tawag na ito. Expect the unexpected talaga. Pero Saki versus Saint Ice, Saki, mas trip ko talaga siya. Si Saint Ice naman, sa huling nakapanood ko sa kanya, yun nga, may mga technical siya talaga namang kung sasaliksikin mo yung mga sinabi niya, ang lakas pala nun. Pero syempre, isa buhay to at kailangan kumonekta agad yung bawat sulat mo, lalo at nasa quarters ka na at papalapit ka na sa semis at finals. Kailangan talaga i-adjust mo siya na parang alam kong malakas to at alam kong maa-appreciate to ng mga tao. Pero sa ngayon, Saki ako dito. Alam ko na at alam nyo naman kung paano bumatil si Saki. Si Saint Ice pwedeng makabulag pa rin siya dito, pero sa pagkakataong to, Saki ako. Wala na palang laman yung tumbler ko, putik. Eto na. Carlito versus Katana. Pucha. Si Carlito, na alter ego ni Sayad. Pucha. Kung pagiging technical, wala nang pwedeng questioning kay Carlito. Pero yung Katana kasi, pagdating sa angle-wise, kung tatawagin, at mas kumokonekta sa crowd. Underdog pa Carlito kasi bago lang sa flip top si Carlito, si Sayad yung matagal na.
Kaya kung tutuusin, parang parehas silang rookie. Itong Carlito versus Katana, parehas rookie. Kaya lang, mas ano si Katana parang mas pwedeng pumasok as crowd. Mas makokontrol niya yung crowd. Carlito versus Katana, putya. Lalo kung, kasi naalala ko yung mga gantong laban. Tulad sa akin, Balakid versus Hernan. Tapos yung iba pang mga rookie nilaban sa ano. Sa medyo, kasi alam naman natin si Carlito at si Katana, rookie. Malaking advantage din, o malaking, hindi advantage parang malaking pabor din sa underdog na may makalabang kang big name. Lalo si Katana, rising star, tapos Carlito, nasayad, makakalaban niya. Ang magdadala rito ng expectation ay si Carlito dahil bilang sayad siya. Siya talaga magdadala dito. Si Katana, alam na yung gagawin niya pero mas mabigat na pasanin yung kay Carlito rito. Pero si Katana, pag ito ng gulat to, makukuha niya to. Kaya ako dito, pipiliin ko Katana. Malaking bagay talaga o malaking pabor pag ikaw ay underdog. Darating yung panahon na yan sila Katana. Sila naman yung mas ahead at makakalaban ng underdog. At ganun pa rin yung sasabihin ko. Pag si Katana nandito na sa mas lumibel na siya, may nakalaban siyang magaling, ganun ulit sasabihin ko, malaking bagay ang underdog. Pasensya na kayo kung medyo mababa yung boss ko. Putang ina, dahil sa sipon. C-Rhyme, Shaboy, JD Poison 13, Saki, Katana. Lipram versus K-Ram, putyang ina. Laban ng buo at laban ng kalahati ng isang buo. Lipram, K-Ram. Huling laban ni Lipram kay Aubrey. Ang ganda rin ng pinakita niya. K-Ram kay Kenzer, maganda rin yung pinakita niya. Pero kung hindi friendly battle to, battle talaga, yung may halong personalan, feeling ko meron to. At magandang laban to. Yung sakitan to, nararamdaman ko, magsasakitan ng ano to, damdamin to. Andito na tayo Andito na tayo sa puntong to. Pero putang ina, mukhang may maririnig kayo dito na personal na informasyon para sa dalawa. Ang hirap na ito. Lipram, K-Ram. Lipram, kalahati niya nga lang si K-Ram. Lagi niyang sinasabi. Pero si K-Ram kasi pinapatunayan niyang buo na ako. Kahit walang labi. Lipram, jokes, alos parehas kasi parang mag-ama tong laban na to Pero kung sa issue, parehas silang gagamitin yung personal issue nila. Sinong mas magiging effective? Tang-inang hirap. Sa isang banda, Lipram ang nakikita ko, pero may nakikita akong posibleng makuha ni K-Ram to. Hirap, putang ina. Ang hirap na ito, Lipram. Susugal ako kay K-Ram. Bilang ang hirap din Lipram kasi alam na natin yun. Tsaka, nako, handang-handa yan. Si K-Ram, tingin ko mas mas may ipapakita. K-Ram ako dito, K-Ram. Tingin ko may mas ipapakita si K-Ram na ikakagulat nyo rito. Lipram, bahala ka sa buhay mo. Pero tingin ko si K-Ram may gagawin to. Yon, C-Rhyme, Serdeo, JD, Poison 13, Saki, Katana, K-Ram. Saito versus Manda Baliw, eto na. Si Saito, kailangan niyang galingan. Si Saito, kasama ko kasi siya sa Sanggan Dikit. Na, ayun, teleserye, magkakasama kami. Hindi siya nagpaparinig sa akin ng sulat. Ewan ko lang, mamaya, may taping kasi kami ngayong Lunes. Ewan ko kung magpaparinig siya sa akin ng sulat niya. Pero, si Saito kasi, nung rookie din kami, nakalaban ko na si Saito, natalo ko siya. Parang anong nangyari kasi dito, si Saito yung nagiging stepping stone ng mga rookie dahil hindi siya naghahanda ng maayos. Si Manda Baliw, alam nyo naman kung anong kakayahan ni Manda Baliw. Kung paano, tingin ko, isa sa dream match ni Manda Baliw to kasi idol niya talaga si Saito. At noon pa man, sigurado ako, wala pa siya sa flip top, may mga naiisip na siyang pwedeng sabihin kay Saito. Ganun ka handa yung Manda Baliw para kay Saito. Habang si Saito naman, meron siyang ups and downs pagdating sa battle.
Eto tayo sa underdog na papasok na si Saito ang magdadala ng expectation dito. Kung magjo-joke siya ng pabaya, malaking factor na matalo siya. Kung magseseryoso siya tulad nung kay J. King, malaking factor na mananalo siya. Pero kung paresyon ay pabayaan niyang gagawin, matatalo siya dito. Pero sa ngayon, mas pipiliin ko yung underdog dahil yung expectation wala kay Manda Baliw na kay Saito. At manggugulat yan si Manda Baliw. At matagal niya nang gusto makalaban yan, tingin ko. Ayun. Ayun ang aking prediction sa Universiculo 13. Nego G versus C-Rhyme. C-Rhyme ako dito. Serdeo versus Shavoy. Shavoy ako dito. JD versus Unico. JD. Poison 13. Batang Rebelde. Poison 13. Saki versus Saint Ice. Saki ako. Carlito versus Katana. Katana ako. Lipram versus K-Ram. K-Ram ako. At Saito versus Manda Baliw. Manda Baliw ako dito. Yun. July 19, 2025 sa Metro 10 Convention Center. Yan 3 p.m. ang open ng gate. 5 p.m. magsisimula. Yun, order na kayo ng pre-sale para mas makatipid kayo. At yun, good luck. Hindi ko alam kung makakanood ako dyan. Basta bahala kayo sa life nyo. Hahaha!